billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening to each and everyone, especially to our instructor, Sir Muksing P. Pada. I am Jerica Malpanes from the Group 4 First Reporter. My topic is all about the modern day Orientalism and media representation. Modern day Orientalism is a continuation of evolution of the concept first popularized by Edward Said in his 1978 body Orientalism. It refers to how the West controls the portrays, which is the East, especially the Middle East or the Middle Eastern, Asian, and North African culture as exotic, backward, uncivilized, or dangerous in contemporary media. This manifests in several ways, which is the number one, the stereotypes in films and TV. Ang makabago orientalismo na kung saan ay ito yung pagpapatuloy at pag-unlad ng konseptong unang pinasikat ni Edward Said sa kanyang aklat na noong 1978 na kung tawagin ay Orientalism. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang panahong binubuo at inilalarawan ng kanluran na kung saan ito ay tinatawag na silangan, kumbaga. Lalo na ang mga kultura sa gitnang silangan, Asia at ang hilagang Afrika. Bilang kakaiba, tratado hindi sibilisasyon o mapanganib. Yun yung aklat ni Edward Said sa kanyang noong 1978 na kung tawagin ay Orientalismo, na kung saan ay napapaloob dito kung ano talaga yung tinutukoy ng or kung ano dito ang nilalarawan ng kanluran o kung saan ay tinatawag niyan silangan. Kumaga kung ano ba talaga pagkakaiba nila, kung anong meron sa kanila, kung ano yung napapaloob doon sa silangan, na kung saan ito ay mga kultura o iba't ibang kultura na kung saan ay binanggit ko kanina, halimbawa na ay gitnang silangan, Asia at hilagang Afrika. Sa makabagong media, lumalabas dito ang iba't ibang anyo. Unang-una, ito ay ang tinatawag na pagpapakita ng stereotypes sa pelikula at TV. Stereotypes on films and TV. These stereotypes on films and TV, modern media often reduces complex Eastern culture to socialistic or to simplistic and harmful stereotype. Madalas nakikita natin dito yung mga pinakasimpleng pelikula or mga pinapanood natin sa TV at pinapakita ang mga nakasasalang mga stereotypes ng mga modernong media kung saan ay ito ay napapanood natin sa TV. Siyempre, at iba't ibang mga komplikadong kultura na kung saan sa silangan na ito ay ating mapapanood o ito ay ating nakikita sa mga TV kung ano-ano ang mga ito, which is ay may mga simple, may mga hindi simple, may mga para sa bata, may naman hindi para sa bata na mga stereotypes or mga pinapalabas sa media or TV. Ang pagpapakita ng stereotypes sa TV or media, ito ay mayroong mga parts or types siya. Una, ito ay mga karakter sa gitnang silangan na kung saan ay kadalasang inilalarawan dito bilang mga terorista, mayaman sa langis, at kontrabida o mga inaaping kababaihan. Nakikita natin dito sa
ibang mga media or TV na mga pelikula or mga drama or ano dyan na mayroong mga terorista na ang alam naman natin sa pag sinasabing terorista na movie ay ito yung mga or mga pinapalabas, ito yung mga bakbakan or ano-ano man dyan na napapaloob doon sinasabi nilang terorista. Pangalawa is mayaman sa langis. Alam naman natin na ang iba pinapanood natin sa TV, hindi lang sa TV, kundi sa social media or sa cellphone mismo, smartphone, yung mga mayaman sa langis na kung saan ay pinapaliwanag nila doon or pinapalabas nila doon or inilalarawan nila doon yung ang kahalagahan ng langis or yung mga tao or yung mga may-ari na kung saan ay tinatawag ng mayaman or mayaman sa langis. Pangatlo, kontrabida. Alam naman natin, tulad ng salang kayo sa terorista, kontrabida ay nakikita natin sa mga drama na kung saan ay tinatawag natin, bigyan natin ng halimbawa in IGMA or sa ABS-CBN na kung saan ay ang mga nanonood nito ay alam nila kung ano talaga tinatawag na kontrabida, which is yung mga kumukontra, di ba? Pang-apat ay ang mga inaaping kababaihan. May mga napapanood naman tayo sa social media or sa mga balita na may mga inaaping kababaihan, bata man or matanda. Pangalawang halimbawa ng pagpapakita ng stereotypes sa media at TV. Ito ay mga karakter at asyano ay maaaring ipakita bilang sobrang talino at walang emosyon, gaya ng mga henyo sa teknolohiya o martial arts, o bilang kakaiba at misteryoso. Alam naman natin dito na papalob dito ay mga matatalino at mga walang emosyon. Tulad sabi kanina, yung mga henyo or teknolohiya or martial arts. Alam naman natin mga martial arts ay nakita natin sa ibang bansa. Ito ay mga, for example, nito sa China. Kasi ang napapanood naman natin ay, ang iba napapanood natin o napapanood nila ng mga movie ay ng mga martial arts. Siyempre napapaloob dyan yung talino or sabi nila walang emosyon, kung saan ay mga gaya ng henyo sa teknolohiya or mga matatalino, di ba? For example, sa mga games na pang-matalinuhan. For example, like Family Feud or anything na kung saan ay may makukuhang aral or talino. Sa martial artists naman, yung mga nakikita natin mga art or mga martial arts or anything na kung saan ay napapaloob doon yung mga martial artists. Diba? Halimbawa naman dito ay Aladdin, Iron Man, at maging karakter ng The Big Bang Theory. Number 2, exotism. Or number 2 is news media framing. Ipinapakita dito ng media ang mga kulturang silanganin, mga galing sa silangan, bilang maging kakaiba, luma o mystical or mystical. Halimbawa, may mga pelikula na gumagamit ng anyong musika, asyanong musika rather, wika o pananamit para magmukhang magical ang isang lugar kahit ito ay bahagi lang ng araw-araw na buhay ng mga tao doon. Okay, sa media framing naman ay ito yung mga halimbawa niya ay yung mga gumagamit ng mga wika, musika, or pananamit bilang magmukhang magical. Kumbaga, parang may tinuturo sila na kung saan ay pwede natin makukuha ang aral. Na kung saan ay tinuturo nila yung kanilang mga nakasanayan. Na kung saan ay pinapakita nila yung kanilang kasanayan sa kanilang kultura. Kung ano ba yung tinuturo ng kanilang kultura. Or kung ano ba yung natutunan nila sa kanilang kultura. Sinusunod nila kung ano yung turo ng kanilang kultura o nakasanayan nila na kung saan ay binabahagi nila sa atin sa pamamagitan ng media framing, sa pamamagitan ng pagbibideo, sa pamamagitan ng pag-upload sa
social media, o ang iba naman ay nababalita na kung saan ay hang sa magical kasi ito na kung saan ay nababalita na or napapanood na sa mga TV ang kanilang mga iba't ibang kultura. Number 3 is cultural appropriation and commodification. Cultural appropriation and commodification. Cultural appropriation and commodification. Ano bang kaya itong cultural appropriation or appropriation at commodification? Ano ba ang napapaloob dito na pangatlong halimbawa ng media presentations, pangatlong halimbawa ng modern day Orientalism and media representation? Minsan, sa number 3, yung cultural appropriation and commodification is ito ay minsan ang mga kwento ay pinapakita na parang kailangan ng silangan ng pagsagip ng mga taga-kanluran. Halimbawa nito ay isang puting bida ang tumutulong sa mga taga-silangan dahil sila ay hindi kayang sagipin or ayusin ang sarili nilang problema. Kumaga, ang pinapakita sa cultural appropriation and commodification ay kung paano magsagip or kung paano tumulong sa kanilang kapwa or paano nila ayusin ang kanilang problema na kung saan ay ito ay mapadali nila. Kumbaga, sila ay nagtutulungan. Sa pinapakita dito ay parang kailangan nila ng tulong. Kumbaga, nagtutulungan sila. Pinapakita dito yung paano yung communication nila sa bawat isa. Paano yung kanilang participation sa bawat isa. Na kung saan ay kung hindi mo kaya or kung hindi nila kaya sagipin yung kanilang problema or kung hindi nila kaya ayusin yung kanilang problema ay humihingi silang tulong at yung hiningi ng tulong na kung saan ay sinabi dito yung silangan is ready sila, kumbaga. Ang tanong, bakit natin mahalagang mag-aralan ito or pag-usapan ito? Dahil ang ganitong uri ng representasyon ay nagpapakita or nakakaapekto sa kung paano natin tinitingnan ang ibang lahi at kultura. Maaari itong magdulot ng diskriminasyon, kaasalan, katarungan at maling pagkakaintindi sa tunay na buhay ng mga tao sa silangan. Bakit natin kaya ito pag-usapan? Dahil kailangan natin makita yung mga representasyon ng kanilang kultura. Kaya natin makita ang representasyon na kung saan ay makakaapekto sa paano nila or sa kung paano nila tinitingnan ang ibang lahi at kultura. Kasi kapag natin ito pag-usapan ay natin malalaman kung ano yung takbo ng kanilang kultura, kung ano yung takbo ng kanilang lahi. Na kahit magkaiba man ng lahi ay or ng kultura ay may mga tao pa ring sumisikap na kumbaga parang gusto lang spread yung kanilang kultura or lahi. Kung ano man yung kanilang lahi. Kung ano man yung natutunan nila sa kanilang kultura sa pamamagitan ng pagtuturo nito ng kanilang mga natutunan. Dahil magkaiba-iba man ng kultura or lahi ay kanila pa rin itong sinisikap na matutunan at kanila pa rin itong maibigay kumbaga ang kanilang kaalaman sa ibang tao na kung saan ay may gusto man sa kanila or wala ay kanila pa rin itong kumbaga parang ipinapaubaya na ibigay alam sa ibang tao. And that's all. Thank you very much. Thank you very much rather for my to watch and listening to my video presentation. Again, I am Jerry Gamalcones from the Group 4 First Reporter. Shukran.